Lalabas ang asul na boksingero na unang lalabas. Mula sa Uzbekistan. Rustamov. Ladies and gentlemen, here comes the newcomer, Rustamov! Nakaposisyon na ang mga asul na boksingero. Ano ang susunod? Malapit na naming ibigay sa iyo. Anyayahan ang kanyang kalaban. Ang boksingero na ito ay nagmula sa Sichuan, China. Halika, bigyan mo ako ng iyong mainit na palakpakan. Anyayahan ang mga dati nating kaibigan. Flying Eagle sa ibabaw ng isi ng China. Jiduoibu. Here comes the red command, Jiduoibu! 来，掌声送给吉多伊木！ Nakaposisyon na ang mga boksingero mula sa magkabilang panig. Mukhang ito ay isang peak showdown. Sama-sama nating abangan ito. 60 kilo libreng pakikipaglaban. Ang alindog ng sobrang laban. Ang referee para sa laban na ito ay Eliki, pakiusap. Kumusta, mga kaibigan ng madla? Maligayang pagdating sa Sichuan Satellite Me. Emi alamat, nasa Emission Stadium kami. Ako si Tony the Narrator. Ako si Dong Jian Tao. Ang larong ito ay isang super battle ng 65 kilo free fighting rules. Kulang manlalaro na si Jiduoibu. Ang asul na manlalaro ay si Rustamov mula sa Uzbekistan. Okay, ngayon magsisimula na ang unang laro sa pagitan ng dalawang panig. Si Jiduoibu ay nasa entablado ng ating Emi Legend. Nakamit na ang magagandang resulta ng pagkapanalo ng 6 na laro. Naalala ko ang unang pagkakataon na naglaro si Ibrahimovic sa Emi Legend. Medyo immature pa ang style ng play, including technique. Matapos ang halos isang taon ng paglago hanggang ngayon, napakakalma at kalmado na. Gumagala siya bago sumali sa Emi Legend. Sa pagitan ng pagtatrabaho para kumita ng matrikula at pagsasanay. Nakakalungkot isipin, kaya itong nakaraang pagsasanay ay hindi isang espesyal na sistema. Pero ngayon ay nakikita kong bumubuti na ang kalagayan niya sa ring. Maaari rin itong maging salamin ng kanyang matatag na buhay. Ito rin ay lubos na kasiya siya. Nakita namin na ang asul na manlalaro na si Rustamov ay umaatake ng napakabangis ngayon. Lumuhod ka. Ang sabi ng referee, huwag hayaan ang isa't isa na magkayakap. Yakap ng sobrang tagal. Si Jiduoibu ay nagsagawa ng mababang pagwawalis ng binti. Napakalinaw. Ngayon ay nakatingin si Jiduoibu mula sa kanyang mga mata. Ramdam ko ang mga galaw niya. Maganda ang mentality niya at very stable. Ang output ay napaka-stable. Ito ay dahil ang isip ay napakalinaw. Isang napaka-flexible na manlalaro. Nanonood kami ng Jiduoibu sa court. Hindi kasing sabik na umatake gaya ng mga kalaban niya. Ngunit naghahanap ng mga pagkakataon. Mahusay siyang gumagawa ng paglipat sa pagitan ng opensa at depensa. Medyo kalmado pa rin ang kinikilos. Okay, iyon ay isang napakalinaw na lead na suntok sa kamay. Nakikipaglaban gamit ang isang kamao sa harap. Tama. Asul na manlalaro na Rustamov. Ngayon ay tila medyo maagap ang pag-atake, at ang technical na output ay medyo mayaman. Hindi masyadong matanda ang magkabilang partido. Si Jiduoibu ay 18 taong gulang ngayong taon. Pagkatapos ang kanyang kalaban na si Rustamov ay 23 taong gulang sa taong ito. Okay, ang front leg ni Jiduoibu ay tumangay ng mataas. Ang magkabilang panig ay nagpapalitan na ngayon ng unang sweep kick ng bawat isa sa harap na binti. Parang nakasabit sa pundya. Ngayon lang, nagsagawa ng mid-sweep kick si Jiduoibu. Hindi siya natamaan ng asul na player. Kumpara sa blue player na ito, ang nakakasakit na pamamaraan ni Jiduoibu, pangunahing umaasa ito sa pagsipa sa gitnang seksyon ng binti. Ilagay ito sa ganitong paraan. Pagkatapos ang asul na manlalaro ay may kaunting kalamangan sa mga kasanayan sa boxing. Okay, high sweep kick. Tignan mo na lang si Jiduoibu kapag kick siya. I don't have
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, Magsisimula na ang ikalawang laro. Paghusga mula sa unang laro, tignan natin ang asul na manlalaro na si Rustamov. Mas agresibo sa pag-atake, at higit pa itong nagsasalita tungkol sa output ng aksyon. Sa kabilang banda, Jido Ibon, ang naglalaro ay kalmado at nakolekta, sa isang matatag na bilis. Laging naghahanap ng mga pagkakataon, at ang bawat pag-atake ay tumpak. At nararamdaman ko ang bigat ng Jido Ibu. Ang bigat ng atake ay mas mabigat kaysa sa kanyang kalaban. Ang bawat suntok ay medyo malinaw, kaya parang mas nakakamatay. Ngunit ngayon tila ang magkabilang panig ay hindi natagpuan. Paano tayo magkakaroon ng tasit na pag-unawa at makakahanap ng paraan upang epektibong atakehin ang nakaraan? Nasa tentative state pa rin, kasalukuyang pang-unawa ng magkabilang panig sa kanilang mga kalaban. Gumamit din ng mga trick na ipasa ang unang laro ng larong ito. Meron halos isang mas malinaw na pag-unawa, kaya tingnan natin pagkatapos ng ikalawang laro. Mga taktika mula sa magkabilang panig. Ginagawa nitong mas malinaw ang pag-aayos. Ang tuloy-tuloy na backhand na suntok ng asul na manlalaro. Pindutin ang Jiduibu. Sa paghusga mula sa boxing at holding frame na ito, ang asul na manlalaro ay mukhang medyo nakaka-relax. At tumayo, mas mababa ang center of gravity na ito. Medyo, pagkabilang panig nito, ang asul na manlalaro ay isang master. Sinubukan ni Jido Oibu na saluhin ang binti. Pagkatapos ang sentro ng grabidad ay nagiging hindi matatag. Sabay na bumagsak ang magkabilang panig sa lupa. Sa kabilang banda, ang asul na manlalaro na ito ay tila may ilang mga kasanayan sa boxing, at ang estilo ni Sanda. Halika sa lubid ngayon. Isang tuhod lang ang pinahihintulutan ng ating mga panuntunan, tama ba? Kaya, at bawal ang ganitong uri ng pagyakap sa leeg. Masyadong marami itong cuddling time. Napakabigat ng sipa na ito. Very obvious. Ang ganitong uri ng pundya ni Jido Oibu, dahil magkalaban ang magkabilang panig, at bagaman mula sa pananaw ng epekto, gamitin ang mid-sweep at low sweep ng likod na binti. Medyo angkop, ngunit isang bagay na dapat tandaan. Siguro kaunti lang sa sweeping kick position na ito. Kung ang kontrol ay hindi masyadong tumpak, madaling sipain ang iyong kalaban sa pundya. Maaaring magpatuloy ang laro. Kapag nag-restart ang laro, medyo nag-aalala ang magkabilang panig. Tignan natin ang kasalukuyang yakap ni Blue. Obvious dito. Ang sitwasyon ng paggawa ng boxing attack. Natamaan na naman sa crotch. Ito ay tila isang pag-atake sa amin. Kailangan kong pabagalin ang pag-playback mamaya. Ito daw. Ito ay ang tuhod. Tuhod. Tumingin at tumingin muli. Wow! Malinaw na ang pundya na naman. Ang kanyang tuhod ay dapat na nakadikit sa kanyang ibabang tiyan. Tapos yung neck bone nitong binti. Ang buto ng leeg ng binti ay dumudulas sa pundya na ito. Ang pangalawang suntok na ito ay magdudulot ng mas malubhang pinsala. Ang Jido Oibu na ito ay dapat na iakma sa psikolohikal na paraan. Bagamat hindi sinasadya. Pero maraming beses kong natamaan ang crotch ng kalaban ko ng ganito. Kailangan ko bang ibawas ang mga puntos ayon sa mga patakaran? O magkaroon ng ilang konsiderasyon? Nagsasaad na dapat bigyan ng babala ng referee ang asul na manlalaro. Sa panahon ng suntok na ito, bigyang pansin ang bahagi ng katawan ng kalaban na inaatake, na may palakpakan. Tayong mga Jido Oibu ay tumayo muli sa ring. Kung matutuloy ang laro ay depende sa opinyon ng referee, di ba? Sa katunayan, ang aming on-field referee ay kailangang balaan ang asul na manlalaro. Malamang sa huling pagkakataon, kung gagawin mo ito muli, ang mga puntos ay ibabawas. Nabawas ang mga puntos, patuloy ang laro. Ito ay 2 beses crotch sa pagganap ni Jido Oibu. May malaking impluensya. Kung titignan ang malinaw na sitwasyon ngayon, hindi na ito kasing ganda ng dati. Ang buong kaisipan ng crotch na ito kay Jido Oibu, kasama ang kalagayan ng katawan na ito ay may malaking epekto pa rin. Okay, magsisimula na ang ikatlong laro.
Pagkatapos ng ikalawang laro, mukhang mas proactive ang opensa ni Jiduibu. Pero yung blue player daw. Kita mo, nanonood kami kasama ang ikatlong laro. Sa mga tuntunin ng kontrol sa distansya, at ang hula ng mga aksyon ni Jiduibu, malaking pagsisikap ang ginawa. Siya ay nagtrabaho ng husto upang ayusin ang distansya. Panatilihin ang distansya sa loob ng katamtaman hanggang mahabang hanay. Right to Jiduibu kasi so far. Ang paunahing paraan ng pag-atake ay umaasa pa rin sa lego. Sa tuwing makikita natin si Jiduibu na gagamit ng isang sweeping kick, ang asul na manlalaro ay dapat ilipat ang kanyang katawan palayo sa isang napakaligtas na distansya. Kung hindi, samantalahin ang sipa ni Jiduibu para mag-activate ang pakikipaglaban sa mga diskarte sa boxing. Pangatlong round na ngayon. Sa tingin ko ang round na ito ay magiging isang malaking pagsubok para sa mentality ni Jiduibu. Ang isa ay dahil sa injury sa unang dalawang round. Ang pangalawa at pangatlong ibig sabihin, ang kasalukuyang estado ay nangangailangan ng balanseng kaisipan. Huwag kang mabalisa, tignan natin itong asul na manlalaro. Rustamov, ang kontrol ng distansya na ito ay medyo tumpak. Sa tuwing umaatake si Jiduibu, ang mga individual na pag-atake ay palaging mabibigo. Ngayon ang asul na manlalaro na Rustamov, mukhang nakahanap na ako ng sarili kong estado. Tingnan ang proactive attack na ito, at ang pagpapatuloy ng aksyon ay napakalakas. Unti-unti ding lumalapit si Jiduibu sa mga oras na ito. Sinusubukang mapalapit kay Rustamov sa pamamagitan nito. Ang distansyang ito, gumawa ng ilang mga taktika sa pakikidigma sa posisyon. Ngunit hindi binigyan ni Rustamov ng pagkakataon ang Kyrgyzstan. Nang sumalakay si Jiduibu, kung walang aksyon, si Rustamov ay aktibong magsasagawa ng ilang malayuang retreat. Ang counter-attack action sa proseso. Sa oras na ito, nang sumusulong si Jiduibu, gumamit ng ilang pag-indayog at pagtalbob ng mga hakbang, biglang isara ang distansya. So very stable. Pumunta pasulong sa isang ritmo, madaling masugatan sa pag-atake ni Rustamov. Kasalukuyang katayuan ng Jiduibu. Medyo nag-aalala ako sa kanya. Siguro habang bumababa ang physical fitness na ito, at sa mga nakaraang laro, nakakamiss ang bawat hit. Tiwala sa kanya. Kabilang ang pagnanais na umatake, magdulot ng tiyak na epekto. Sa katunayan, ang bawat laro ay may sariling uri ng pag-ulan. Nakikita namin si Jiduibu sa tuwing lumalakad siya pasulong, dahil hindi ako makahanap ng angkop na distansya sa pag-atake. Kapag umaatake, mag-alinlangan. At tumingin kami kay Rustamov at muli kaming tumingin dito. Sa tuwing sumusulong si Jiduibu, umatras si Rustamov at biglang umatake. Very effective lahat. Okay, huling 10 segundo na. Jiduibu sa maalamat na boxing ring ni Eme. Napakahusay ng mga resulta ay nakamit bago. Nanalo sa lahat ng 6 na laro. Isa pang sa susunod ay i-anunsyo ko ang desisyon ng referee. Ang referee no isa ay nakakuha ng 27 tandang bawas 30. Ang referee no 2 ay nakakuha ng 28 tandang bawas 30. Ang referee no 3 ay nakakuha ng 28 tandang bawas 30. Ang referee ay nagkakaisang Winner is Blue Corner! Congratulations, Rustamov! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the Palakpakan natin fakeness. If you wanna ang play asul tough na and wanna hate Wizard this, mula sa I'll always show Figure up Square. and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who got really negative. You should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast, got the roast, like the gas, think I'm okay at last, but I don't know what that is. Maligayang Erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. I don't ever slow up, no I don't take shit.
show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. You're irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one Kumusta day, mga going off of kaibigan my ng meds. No, I'm not Maligayang giving pagdating up, sa no, I'm Sichuan not Satellite. giving in. I will Nandito make it to kami the ngayon sa top, taking Emission off, Stage. knowing I Ako si gotta Tony, make it. ako si I'm Don saving Gentao. every day to Ang laban na taste it. ito I'm ay isang patient, napakalaking but my mind, labanan it can na hardly may take it. 71 I'm chasing a kilo dream mga that I'd never pantunan sa separate just to pagbabansa. make it. Red side Mind player kicked na si up for the Dembele taste. laban sa blue side player na si Tufang mula sa Iran. Medyo proactive ang opensa ni Dembele. Tignan natin ang hugis ng katawan ng asul na manlalaro na si Tufang. Napakamuskular niya. Never slow up, no I don't take shit. Tingnan ang pwersa ng pagsuntok ng diskarte at sa boxing. Ang larawang ito ay mula sa isang bansang nakikipaglaban sa Iran. At mayroon siyang boxing debate sa Iran at sa sarili nito. Mayroon siyang higit sa 6 na daang mga pagkakas sa oras. Kaya masasabing karanasan ito sa pagkakalokan. O pag-unawa sa lahat ng aspeto ng boxing technique na ito, siya ay dapat na isang medyo solidong tao. Kaya ito, pagkarating ni Dembele, dahil sunod-sunod na malalakas na suntok ang kanyang dinanas mula sa kanyang kalaban. Nakikita ko na ang bilis ni Dembele sa court ay medyo flexible na ngayon, at siya ay gumagamit ng isang beses na taktika ng pagdistansya sa kanyang sarili. Tumalikod ang isang ito at tumalikod. Sabi ni Blue Side walang nangyari. Hindi masyadong halata ang epekto. Nakita namin ang bawat pag-atake at bawat pagsisikap mula sa Tufang. Ang pisikal na epekto kay Dembele. Medyo malaki ang impact. And both sides are very coincidental. Sinabi sa akin ni Dembele yon noong ika-29 ng nakaraang buwan. Halos magkaharap silang dalawa sa isang laro. Gayunpaman, dahil sa mga pagsasaayos na ginawa ng kompetisyon, kaya naghiwalay sila. Kaya kung ano ang dapat na darating ay darating ng maaga o huli. Hindi makatakas. Ang larawang ito ay karaniwang tumitimbang sa 72 kilo. Karaniwang lumalaban si Dembele ng 70 kilo. Sa larong ito, tumama siya ng 71 kilo. Ang magkabilang panig ay gumawa ng kompromiso sa isang antas. Ngunit ang asul na manlalaro na ito ay dapat magkaroon ng ilang pisikal na lakas at pisikal na lakas. May pakinabang. Physically medyo malakas. Tingnan ang mga suntok ni Dembele sa bawat pag-atake. Walang epekto ang pagtama sa kalaban. Sa kabaligtaran, ang bawat pag-atake ni Tufang. 8, 9, 1, 2, 3, 4. Kaya bang tumayo muli si Dembele at ipagpatuloy ang laban? 6, 7, 8. Wala na. Mayroon pa rin ilang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang panlisanan. Sa susunod pag-aanunsyo ko ang resulta ng lahat ito. Ang unang laro ng larong ito. Asul na bahagi 2 minuto at 10 segundo. Panalo ri. Ito ay isang napakahusay na boksingero. Tandaan natin itong ring wizard mula sa Iran. Binabati kita. Patuloy na bumalik sa Sichuan Satellite View World Fighting Super Event. May alamat, ang susunod na laban ay isang 70 kilo free fighting super battle. Ang asul na manlalaro na susunod na lalabas. Matalas siya sa kanyang mga binti. Kilala sa kanyang mabangis na husay sa boxing. Ang isang ito ay mula sa ating bansang lumalaban. Halika, bigyan mo ako ng palakpakan sa mga asul na manlalaro. Mula sa isang bansang nakikipaglaban. Eugene. С детства я очень много смотрел фильмы про Джеки Чана, и мне очень понравилось. И я подумал, что это очень классно заниматься боевыми искусствами, кикбоксингом, тайским боксом. 乌克兰冠军赛冠军，俄罗斯冠军赛冠军，世界杯黑腕规则、泰拳规则双冠军。俄罗斯选手尤金再次回归俄美传奇的战场。虽然是因为成龙电影中
犀利滑稽的动作而爱上搏击，但大开大合、凶猛凌厉而又力道十足的拳腿组合，才是尤金碾压对手的法宝。 Я в бою только приветствую жесткий стиль. То есть я иду только вперед, вперед и вперед. Я сопернику только доставляю боль. 已将最终目标定在峨眉传奇金腰带的尤金，这次力与力的较量，硬与硬的火拼，巅峰之战到底谁会更胜一筹？ Maligayang pagdating sa aming manlalaro mula sa Russia. Eugene. Halika, palakpakan natin ang mga manlalaro mula sa pulang bahag. Sumisikat na mga manlalaro mula sa China. Liu Li. 进就要勇猛向前，退就要能屈能伸，渴望就要追求，期待就要奋去。 大家好，我叫柳雷，来自安徽，我现在在成都。 从武术到散打，再到搏击，练武8年，一路走来，渴望的是一个展示自己的机会。练了这么多年武术，我为什么不能打这种比赛？擂台上勇往直前，敢打敢拼，扎实的基础，迅猛的挥拳，让他在峨眉传奇的擂台上保持着超高的胜率。他已经准备好再次发起进攻。无论你有多强，我相信最后胜利的一定是我。 So fresh and so funny. Here is Liu Lei. He comes the Xue Corner. Mangyaring tanungin ang referee ng larong ito, si A. Bao Gaoshan. Kumusta, mga kaibigan ng madla? Maligayang pagdating sa Sichuan Satellite Ni. May alamat, nasa Emission Stadium kami. Ako si Tony, ako si Dong Jiangtao. Ang larong ito ay isang super battle ng 70 kilo free fighting rules. Ang pulang manlalaro ay si Liu Li mula sa China, laban sa asul na manlalaro na si Eugene mula sa Russia. Itong Russian Eugene, tingnan kung ano ang hitsura nito, at pagkatapos ay isipin na sa likod ng gulugod na ito, kung isa-isa kang gumuhit ng mga alon. Mukha ba itong maliit na dinosaur? Tyrannosaurus Rex. Ang palayaw nito ay Little Dinosaur. Nasaan si Liu Li? Ito rin ang ating China. Isa sa mas mahusay na kamakailang mga manlalaro. Sa katunayan, ang kanyang pisikal na fitness ay hindi partikular na namumukod tangi. Ngunit ang pagganap ni Liu Lei sa korte, napakalinaw ng isip, napakaganda rin ng performance niya on the spot. Tingnan natin ang kalaban ngayon ni Liu Lei na si Eugene. Ang mga kasanayan sa boxing ay medyo mahusay. Ngayon ay nagsasanay na rin si Liu Lei sa Baisha Boxing Yuan. Liu Lei sa kompetisyong ito. Dahil ayon sa sarili nitong katangian, si Liu Li ay mahusay sa pagkontrol ng distansya at gamitin ang iyong sariling mahigpit na depensa upang patuloy na ubusin ang pisikal na enerhiya ng kalaban. Pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataon na tamaan ang iyong kalaban. Sa laban na ito, nakaharap ni Liu Li ang isang lalaking nagngangalang Eugene na may napakahusay na kasanayan sa boxing. Paano ito haharapin? Tingnan natin ang pagganap ni Liu Li ngayon. Tingnan natin itong si Liu Li. Itong mukha, baby face. Mukhang maliit, pero tingnan mo ang mga hita niya, napakakapal. Pagkatapos ang mga binti ay napakapayat. Napakalakas ng mga binti na ito. Lalo na para kay Liu Li, na may mahusay na kakayahan sa boxing tulad ni Eugene.
Dahil medyo malakas ang katawan ni Eugene, ang pagkakaiba sa taas sa pagitan ng dalawang panig ay medyo halata. Kaya nakita na lang namin noong sinusubukan ni Eugene na pumasok at gawin itong cross punch attack. Si Liu Li ay napakatalino. Hawakan ang ulo ng kalaban. Gumawa ng isang round ng mga tuhod strike. Ito ang tagumpay ng tuloy-tuloy na suntok ni Eugene. Si Eugene ay medyo komprehensibong teknikal na tao. Isang manlalaro na may iba't ibang estilo ng paglalaro. At nung pinakilala siya sa akin ng coach niya, sabi niya, ang kanyang antas ng kompetisyon ay medyo mataas. Sinabi niya na wala siyang pakialam kung manalo o matalo, ngunit nais niyang ipakita ang higit pa sa kanyang sarili sa entablado. Gamitin ito sa iyong sarili. Isagawa ang iyong natutunan sa pang-araw-araw na pagsasanay. Isang teknolohiya para sa sari-saring uri. Siya, si Liu Li, ay gumagawa ng ilang mga estilo ng pagkontrol sa distansya hanggang ngayon. Ito ay batay sa kasalukuyang sitwasyon ng magkabilang panig. Sa palagay ko personal kong iniisip na ito ang pinakaangkop na taktika para kay Liu Li. Ngunit paano malalampasan ni Eugene ang kontrol ni Liu Li sa ganitong kalayuan? Paano hinarap ni Liu Li ang lakas ni Eugene matapos makalapit? Para tumugon sa tuloy-tuloy na pag-atake nitong kombinasyon ng mga suntok. Depende ang lahat sa performance ng magkabilang panig sa court ngayon. Okay, ngayon ang magkabilang panig ay papasok sa ikalawang round. Sa unang round, nang pilitin si Liu Li sa lubid ni Eugene, tinamaan ako sa sunod-sunod na kombinasyon ng mga suntok ni Eugene. Medyo malaki pa rin ang impluensya kay Liu Li. Sa katunayan, medyo nakakatakot ang estilo ni Eugene bilang isang heavy gunner. Gusto ni Liu Li na umalis sa sulok ng lubid at dumistansya. Huwag ilagay ang iyong sarili sa napakakitid na saklaw na ito. Sa oras na ito, ang bentahe ng kombinasyong paraan ng boxing ni Eugene ay maaaring ganap at malinaw na maipakita. Ang Liu Li na ito ay nawalan din ng 26 pounds para sa kompetisyong ito. Tapos sobrang nakakatawa at sabi sa akin, imagine this. Gaano kalaki ang isang 26 pound na piraso ng baboy? Ilang araw kaya ito makakain? Si Liu Li ay isang napaka nakakatawang manlalaro. Isang batang may pakiramdam ng buhay. Dapat bigyang pansin ni Liu Li ang pagtatanggol ng mga ulong ito. Ngayon lang, sinundan ni Eugene ang combo na may bigla ang high sweep. Lubhang mapanganib. Ngayon ay ganap na isang sitwasyon kung saan pinipigilan ni Eugene, Liu Li, huwag kang manatili sa sulok, kailangan mong lumabas. Itong mga manlalaro, tingnan mo itong si Eugene, hindi siya matangkad. Ngunit ang ilang high sweep na yon ay sumipa lahat kay Liu Li sa ulo. Ipinapakita nito na ang ligament ay medyo nababaluktot. At medyo nakaka-relax sa field. Si Liu Li ay pinaghihinala ang sinipa si Eugene sa punja. Pilit pa ring pinipilit ni Eugene. Ang napakaliit na teknikal na detalye na binanggit ni Liu Li ngayon ay medyo. Dahil si Eugene ay pangunahing nagbo-boxing, dapat mong ilagay ang iyong sentro ng grabidad ng medyo pasulong. Sa sandaling sumuntok si Eugene, si Liu Li ay magkakaroon ng front leg hook kick. Wasakin itong center of gravity para kay Eugene. Nakikita namin na si Eugene ay maaaring lumaban sa parehong posisyon ngayon. Ang Eugene na ito ay nasa ring ng Emil Legend. Talunin din si Farhat mula sa Belarus. Tinalo ang Chinese player na si Hu Yafei, kaya pakiramdam niya ay walang problema kapag kaharap niya si Liu Li sa pagkakataong ito. Ngayon ay dapat talagang maging isang malaking pagsubok para kay Liu Li. Ngunit naniniwala ako na napanood na ni Liu Li ang maraming video nitong si Eugene. Marami kang dapat malaman tungkol sa kanyang estilo ng paglalaro. Gumawa din ako ng ilang target na pagsasanay bago ang laro. Ngunit sinasabi namin na ang pagsasanay bago ang laro ay napakahalaga. Ngunit sa pangkalahatan ay nakasalalay pa rin ito sa iyong pagganap sa larangan ngayon. At ilan sa iyong mga nakaraang teknikal na reserba. Pero sa second round, medyo masama ang kalagayan nitong si Liu Li.
dahil madalas siyang sinusupil ni Eugene. Ang aking pangkalahatang pisikal na fitness at nakakasakit na kumpiyansa ay lubos na naubos at naapektuhan ito. Sa katunayan, para kay Liu, isang manlalaban na may natatanging kasanayan sa boxing tulad ni Eugene, ngayon ay makikita natin na ang kanilang mga tactical arrangement ay medyo tama. Palakihin ang distansya at pindutin ang long distance. Pagkatapos ay patuloy na gamitin ang iyong sariling footwork upang maghanap ng mga pagkakataon. Ngunit alam namin ang pagpapatupad ng mga taktika na ito. Ito ay batay sa iyong buong teknikal na reserba. Kung ang iyong mga teknikal na reserba ay lumampas sa teknikal na gap ng iyong mga kalaban, ito ay dapat na napakalinaw. Ang iyong mga taktikal na pagsasaayos ay hindi makakabawi sa agwat na ito sa pagitan mo at ng iyong kalaban. Ang pagkakaiba sa pagitan ng superior at mahinang anyo. At sa simula, ang tuloy-tuloy na front hand jab nitong si Eugene, magdagdag ng isa pang mabigat na suntok. Pilitin itong Liu sa gilid ng boxing rope. Nakakabilib talaga. Sa sandaling ito, nakikita namin na minsang isara ni Eugene ang distansya. Mawawasak kaagad ang defense at defense system ni Liu. Sa oras na ito, hindi dapat malito si Liu at dapat maging matatag. Ito ay isang napakalaking pagsubok para sa kanyang kaisipan. At ngayon ang ikatlong round. Sa paghusga sa katayuan ng magkabilang panig, itong Eugene ay may pisikal na lakas sa ganitong estado. Pahirap ng pahirap, napakahusay, isa pang high sweep. Medyo malaki ang pagkonsumo ng pisikal na enerhiya ni Liu. Ito ay isang slip. Totoong nakatagpo si Liu ng napakahigpit na kalaban ngayon. Maaaring ang nakaraang pagbaba ng timbang ay nagkaroon ng pinsala sa katawan, at dahil ang proseso ng pagbaba ng timbang ay makakaapekto rin sa dami ng iyong pagsasanay at iba pang kondisyon. Tignan natin pag nakapasok na tayo. Sinubukan din ni Liu na gumawa ng ilang boxing defense, pero dahil ngayon medyo malakas ang intensity, at ang bilis, kasama ang timing at ang gulo, ay medyo tumpak. Kaya tuwing papasok ako, si Liu ay gumagawa din ng boxing defense. Pero lahat sila pwedeng masira ni Eugene. Si Liu ay medyo matalino. Paano kung mahulog sa lupa ng ganito? Hindi ito kasama sa pamantayang ginagamit ng mga hurado sa paghusga at pag-score. Nahulog lang sa lupa. Tingnan mo, bumagsak na naman siya sa lupa. Maaari mong gamitin ang oras kapag nahulog ka sa lupa upang bumangon. Pagkakaiba ng oras sa pahinga. Kakatapos lang nito magsagawa ng aksyon. Mabilis kasi ang counter-attack ni Eugene. Sa oras na ito, kung sasabihin mong Liu, nakatayo ka pa rin. Ang ganting atake ni Eugene ay agad na mapipilitan ka sa isang napaka-passive na sitwasyon. Kaya sa oras na ito nagkusa akong bumagsak sa lupa. Eugene, ang iyong pag-atake ay maantala ng tatawagan ng referee ang timeout o ilang mga tricks sa loob ng mga patakaran. Ngunit ilang beses nang binalaan ng aming referee si Liu. Announce ko sa susunod. Ang huling resulta ng lahat. Ang referee ng isa ay nakakuha ng 28 at nagpawas pa. Ang referee ng dalawa ay nakakuha ng 27 at nagpawas pa. Congratulations! The final winner is Blue Corner! Winner! Ang tansya.